Since may hose at tubig na rin tayo, tara pakita ko sa inyo na doon talaga galing yung tubig. Ayan, habang binabasa ni Mrs. yung windshield, kung makikita ninyo, pumapasok yung tubig dito, oh. Ayan, oh, ang lakas, di ba? So mas malakas ang ulan, mas maraming tubig ang pumapasok dito sa Lancer ni tatay. Okay na ulit itong Lancer ni tatay. Ilang araw ko na yan pinaandar at hindi na nagbago yung andar niya. Pinong-pino na ulit at hindi na namamatay yung makina. Nag-test drive na rin ako dyan no, isang araw, namatayan nga ako ng makina, di ba? Pero hindi problema yung makina nun. Ang problema nun, fuel filter lang. After nun, okay na ulit. So ngayon naman mga boss, dito na tayo sa cosmetics niya. Napabayaan nga itong Lancer ni tatay, kaya kung makikita nyo rito sa loob, naglulumot na, di ba? Hindi naman siya binaha. Pero merong parte na kapag umuulan, pinapasok ng tubig at yun yung ipapakita ko sa inyo ngayong araw na to. Dahil taon na rin mula nang huling nagamit itong Lancer ni tatay, kung makikita nyo, medyo marami na ring basura sa loob. Hindi yung makukuha sa linis na simpleng detailing lang yan, kaya ang gagawin natin, kakalasin natin lahat ng upuan. Medyo pinahirapan nga rin pala ako sa pagtatanggal nitong upuan ng Lancer ni tatay kasi nga naman, kung mapapansin nyo, dahil nga napapasok ng tubig to pag umuulan, pati yung mga railings at yung pinakapaan ng upuan, kinalawang na. Hirap nga akong iurong-urong yung upuan kaya mahirap din tanggalin pati yung mga bolts niyan. After 1 year, ayan at natanggal ko na yung mga bolts at may ilalabas ko na rin dyan yung unang upuan. Kung mapapansin nyo nga pala, parang namamaga yung isang mata ko dyan, di ba? Yes, ilang araw na kasi kung may sore eyes. Dapat talaga, pag may sore eyes, ipinapahinga. Lalo na sa sitwasyon ngayon, maalikabok pa naman tong ginagawa ko. Ewan ko ba, hindi ako napipirmi sa bahay Pagka wala akong ginagawa sa bahay, parang pakiramdam ko, wala na akong silbi. Nung natanggal ko na yung dalawang upuan, lalong tumambad kung gaano karaming basura ang nandito ngayon sa loob ng kotse. At may naiwan dito sa lagayan ng barya ni tatay. Mahilig kasi talaga si tatay mag-iwan ng mga barya rito at ang dami, di ba? Yan yung pinaka-loot ko. Yan na rin yung pinaka-sweldo ko ngayong araw. Maraming nagtatanong sa akin nung nakaraan kung ibebenta daw ba tong Lancer ni tatay. Actually guys, hindi pwedeng ibenta yan. Unang-una, hindi naman po yan sa akin, kay tatay po yan. Kaya wala po tayong desisyon pagdating sa pagbebenta niyan. Tsaka wala rin talagang plano si tatay na ibenta yan. Sabi nga niya, kahit mabulok na yan dyan, basta wag ibenta. Hindi ko naman kailangan ng pera bakit inaayos at nililinis ko pa kung di rin naman pala ibebenta? Actually guys, nangihinayang kasi ko. Kasi kung nasubaybayan ninyo yung paglago ng vlog natin, alam ninyo na isa tong Lancer na to sa mga sasakyan na pinag-aralan ko noon. Dito rin ako natuto. At ngayon, kaya ko siya nililinis at inaayos kasi ang plano ko, pag maayos na to, dito ko tuturuan mag-drive yung aking mga kapatid tsaka yung pamangkin ko. At syempre, kung aabot pa to pag nasa legal age na yung mga anak ko, dito ko rin sila planong turuan. Tsaka kung ibebenta man kasi to, for sure hindi na rin naman to mabebenta sa magandang presyo. Baka nga kung mabenta man to, presyo motor na lang. Sayang, di ba? Kaya gamitin na lang din namin ulit. Isa pa to sa isang reason kung bakit hindi na to pwedeng ibenta. Ayan, marami na siyang nabubulok na parts at kinakalawang. Kasi nga, napasok siya ng tubig. At lalong-lalo na, itong trunk niya, tignan nyo, nabutas na, di ba? Talagang napabayaan kasi to mga boss. Pumapasok na yung tubig doon sa kanyang trunk. Tapos, syempre, wala namang drain ang lagayan ng gulong na yan. Tapos, nababara ng tubig, kaya ayan, nabulok. So, kung ibibenta ko to, sasakit lang yung ulo nung bibili nito. Kaya kaysa ipasok ko pa sa kanila yung sakit ng ulo, hayaan na lang yan dyan, di ba? To be honest guys, ito rin ang kauna-unahang beses na madilinis ko ang loob nito. Kauna-unahang beses na mababaklas ko yung upuan, pati yung mga carpet niya. Bago ko tuluyan tanggalin yung center console, syempre isi-secure muna natin yung loot natin. Sayang naman yung mga barya na yan, di ba? Kunin na natin yan. At maya-maya, ipang-memeryenda natin. Sa mga Mitsubishi Lancer dyan at nagpaplano rin na linisan ng buo yung inyong interior ng inyong sasakyan, panoorin nyo yung video natin para matutunan nyo kung paano ko binabaklas yung mga panels nya. Kagandahan sa mga gantong lumang sasakyan, hindi masyadong komplikado ang pagtatanggal ng mga panels. Walang masyadong module, walang masyadong mga sensors at wirings, kaya mas madali ang pagbabaklas ng mga panels. Sinusunod ko nang tanggalin dito yung shifter panel, may dalawang screw lang naman dito sa harap. Tapos, dalawang screw din sa magkabilang gilid. Ito at tagahakot na ako ng mga basura. Para sunod ko nang gagawin dyan, tatanggalin ko na yung mismong carpet. Nakakalimutan ko nga pala magsuot ng mask. Mapapayo ko mga bossing, pag mag-i-interior detailing kayo, magsuot kayo ng mask ha. Syempre, kagaya nitong kotse ni tatay, nagkaroon ng lumot. So habang ginagalaw ko yung carpet, nagliliparan yung mga molds at nalalanghap ko. Ang ginawa ko na lang dyan, pinangtakip ko yung t-shirt ko. Pero kayo, mas maganda, magsuot na agad kayo ng face mask. Sakto, habang naglilinis ako, may dumaan nagtitinda ng taho. Ayan, at ginamit na natin yung ating loot.
bumili muna tayo para kahit papano, merienda tayo muna, di ba? Ngayon nawala na yung carpet, mas makikita na natin yung naging epekto ng pagpasok ng tubig dito. Ayan, nagkaroon na nga ng kalawang yung ibang parts nitong flooring natin. Itong part na to, sis durug-durug na, tatanggalin ko na rin yan ng tuluyan. Tapos may nakita ako ritong transformer or regulator, pero parang sa mga power supply ko lang nakikita yung gantong klase. Hindi ko lang para saan, pero I was hoping na nasira na to matagal na, dahil bare metal na yung iba, tapos yung wire din naka-bare na, tapos nadidikit-dikit siya sa chassis, sa body ng mismong sasakyan. So delikado siya nga pala, dahil nga pala meron akong kailangan ayusin dito. Kung napapansin nyo nga, dahil nga sabi ko diba napasok ng tubig tong Lancer ni tatay, isa sa kailangan kong gawin mga boss, yung tubig kasi dito dumadaan, hindi ko lang mapakita dito sa part na to, diba pag umuulan dito, pag binaklas niya may makikita kayong bakal na parang basta mahabang bakal dyan or plancha. May butas yon, so pumapasok dyan tapos dumidiretso sa loob. So hindi nabaha yung kotse, pero dahil nga pinapasok siya ng tubig ulan, ayun yung nangyari. Nabanggit ko na rin lang na kailangan ko tanggalin yung dashboard nitong Lancer ni tatay. So first time ko rin babaklasin yung dashboard nito, kaya syempre hindi ko rin alam kung ilang tornilyo at alin-aling tornilyo ang kailangan ko tanggalin. Ang ginawa ko na lang dyan, inisa-isa ko muna tanggalin yung mga panel. Tinanggal ko yung stereo panel, sunod kong tanggalin itong gauge. May nakatagong 10mm bolt dito sa may part na to ng dashboard, pero kailangan nyo munang tanggalin yung air vent para makita nyo yung bolt na tinutukoy ko. At sa kabila, meron ding isa pa. Tapos yung lower part, meron ding bolt dyan. Meron pang dalawang bolt dito sa gitna ng dashboard na kailangan nyo ring tanggalin. Kung mapapansin nyo nga pala, habang busy ako sa pagtatanggal ng dashboard, ayun si Mrs. Nilalabhan na rin niya yung mga upuan, pati yung mga carpet na tinanggal. Hinahabol kasi namin, mapatuyo siya ulit. Natanggal ko na lahat ng bolts na nag-hold dito sa dashboard, pero hindi ko pa matanggal yung mismong dashboard kasi nakaharang yung steering wheel. Pinaplano ko sanang i-shortcut na tanggalin siya kahit nandiyan yung steering wheel, kaso hindi talaga kasya. Bakit ko ba kasi gustong i-shortcut? Actually, merong maliit na Allen bolt dyan na hindi ko matanggal-tanggal kasi wala akong ganong Allen wrench. Buti na lang at nandyan pala si Bayaw at nakahiram ako ng tools niya. Natanggal ko rin yung steering wheel at eto, nabaklas na namin yung dashboard. Dito makikita ninyo yung part na yan na nabubulok na. Tingin ko, isa rin yan sa reason ng pagpasok ng tubig dito sa Lancer ni tatay. Ito naman yung sa side, meron din dyan kayo makikitang nabubulok na part na. Kinakalawang na, kaya ngayon pumapasok na dyan yung tubig. Pero dito sa side na to, yung pinakamatindi, ayan, ang laki ng bulok niya at ang laki na rin ng butas. Sa ibabaw yan ng mismong blower ng aircon. Yan yung kailangan ko masolusyonan. Pero pinakita ko na yun sa kakilala kong latero. Ang sabi niya, walang ibang solusyon dyan kundi papalitan ng yero. Pero malaki ang gagasusin at matagal gagawin. Kaya yung remedyo na naisip ko, dito ko gagawin. Kung saan dumadaan yung tubig ulan. Ayan, nakikita nyo yung butas na yan. Meron talaga yan mga boss. Pero yung dinadaanan niya na parang alulod dun sa loob, yun kasi yung nabulok. At yun din yung konektado dun sa mga butas na nasa loob. So balik muna tayo sa paglilinis itong Lancer. So nag-vacuum muna ako dyan para matanggal muna yung mga dumi, pati yung mga nadurog na kalawang. Tapos after ko ma-vacuum, hinugasan na rin natin yung loob. Kinakalawang na nga, binasa ko pa. Kailangan para malinisan, di ba? Kasi yung mga dumi na naiwan dyan, may kasama ng lumot, so kailangan nating matanggal yon. Yes, binasa ko diyan yung mga wirings, pero tinanggal ko naman yung connection sa battery, kaya wag kayong mag-alala. Walang masisirang connection dyan. Wala rin namang sensors at modules ang Mitsubishi Lancer kasi carb type pa to. Yung mga critical parts, nandun lahat sa engine bay. So dito pwede kayong magbasa. Yung mga wirings, okay lang naman mabasa yan. Naka-insulation naman yan Since may hose at tubig na rin tayo, tara pakita ko sa inyo na doon talaga galing yung tubig. Ayan, habang binabasa ni Mrs. yung windshield, kung makikita ninyo, pumapasok yung tubig dito Ayan ang lakas, di ba? So mas malakas ang ulan, mas maraming tubig ang pumapasok dito sa Lancer ni tatay. Kaya sure tayo na hindi nabaha to mga boss. Talagang pinapasok lang po siya ng tubig kapag umuulan. Pati kisame nitong Lancer ni tatay nililinis na rin natin. Binasa natin yan at sinabon kasi nga pati yun kinapitan na rin ng mold. Pati engine bay, nilinis ko na. Sa mga nagtatanong, okay lang bang mabasa ang engine bay? Okay lang yan mga boss, lalong lalo na itong Mitsubishi Lancer. Carbureted type naman to. Wala tong module at sensors na napakasensitibo. After ko maglinis dito, palilipasin ko muna yung ilang araw para matuyo muna yung loob ng sasakyan, pati yung mga upuan at carpet na nilabhan ni Mrs. So, abangan nyo yung susunod natin na video ha.